Welcome sa Landas ng Pag-asa. Naranasan niyo na ba na nautusan kayo ng nanay ninyo, ng tatay ninyo na may gawin? Kunyari, linisin niyo itong kwarto na to. O kausapin niyo yung kapitbahay para magtanong kung pwede tayo mag-park dyan sa harapan nila. Maraming bagay na naranasan natin na inutusan tayo na gawin ng isang bagay. At minsan nagdadalawang isip tayong sumunod, di ba? Pero kung mahal natin yung nag-uutos sa atin, gusto natin silang tulungan, oo tayo. Alam niyo, yan ang ginawa ni Jesus doon sa mga disipulo niya ng unang panahon. Sinabi niya sa kanila, sige, napanood ninyo kung magturo ng magandang balita, magpagaling ng mga may sakit, o kayo naman. Ang sabi sa Matthew chapter 10, ang 12 ito ay sinugo ni Jesus at sila'y pinagbilinan na sinabi, huwag kayong magsitungo sa alinmang daan ng mga hentil at huwag kayong makipasok sa alinmang bayan ng mga Samaria. Kundi bagkos magsiparoon kayo sa mga tupang nawawaglit sa bahay ng Israel. Ang utos ng Panginoon, lapitan nila ang mga tao na miyembro ng Israel, yung mga naniniwala sa Diyos na naliligaw. Alam niyo ngayong panahon na to, ganyan din ang tawag sa atin na mga nananampalataya kay Jesus. Marami sa mga kaibigan natin ay nalalayo sa Diyos. Ganon din ang tawag ng Diyos sa atin ngayon. Inuutusan niya tayo. Punta kayo sa mga taong nangangailangan ng magandang balita. Itong reflection natin ngayong araw na ito, yan ang tawag ng Diyos. Handa ba kayong sumunod? Nakausapin ang kapitbahay ninyo, ang kaibigan ninyo, o sino man na malapit sa inyo, na sa tingin nyo, lumayo sa Diyos. May lakas ng loob ba kayong magsabi na, sige na nga Lord, susunod ako. Kukwento kong magandang balita sa kaibigan ko para lahat sila ay magbalik loob sa inyo. Yan ang tawag ni Jesus sa atin ngayong araw na to sa magandang balita na ating pagninilayan. Sinugo niya tayo. Huwag kayong pumunta kung saan-saan. Puntahan ninyo ang mga tao na miyembro ng Israel o miyembro ng tauhan o ng bayan ng Diyos. Ang mga taong naniniwala sa Diyos pero naligaw ng landas. Yan ang dapat natin gawin ngayong araw na ito. Patuloy tayong maging sugo ng magandang balita. God bless.